Para po sa tawag sa pagsamba, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Dapat matakot, mundo'y nayanigman, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Tayo pong lahat, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tumayo po tayong lahat para po sa awit ng pagsamba. Awitin po natin ang Holy Holy. Santo, 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 Diyos na maalam, Ikaw ngayon aming pinapupurihan. Santo, 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 makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananaman ang lahat ng banal. Kerubin at seraphim ay nagluluhuran sa pagsamba sa'yo'y walang hanggan. Santo, 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 dahil di mawaslan ang magsasalanang taong naliliyan. Ang kalwalhatian mo at kabangalan, Cosmos mag-ibig at kalinisan. Santo, 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 Diyos dinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa. Santo, 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 mababintuhan, Diyos na tatlong Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa oras na to. Salamat po sa patuloy na pagpapala na patuloy na binibigay mo po sa amin sa bawat isa. Dalangin po o Diyos, samahan mo po kami sa aming pananambahan at ikaw nga po ang siyang maitaas namin sa pagkakataon na to. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na nagpapala sa bawat isa sa amin. Maging ganun din o Diyos, yung mga kapatid po namin na paparito pa lang o Diyos, patuloy mo pong ingatan sila upang makasama po namin sila sa pananambahan. Ito po ay isang pasasalamat namin sapagkat ikaw ay Diyos na napakadakila. At patuloy po kaming maglilingkod, patuloy po kaming magpapasalamat dahil sa pinakadakila na pagpapala na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Morning po sa ating lahat. Morning po. Ayan, pwede po bang ituan yung inyong katabi ngayong umaga? Andyan po ba yung inyong ka-seatmate every Sunday? Amen.
Kung wala pa po ay ipag-pray natin na mamaya, pagkatas ng pao ay nandyan na sila. At yung mga nakasama naman po natin sa bahay I pray na they will also receive the same anointing as we have received sa loob ng ating sanctuary. Amen po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at awitan natin ng ating Diyos. Awitin po natin yung You Are Good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, 'cause you are good. Sa paawitin natin, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship
yung kabutihan ng Diyos, sabi niya, you are good all the time. Yung promise ni Lord sa atin is that He will walk with us all the days of our life. Pagka pinili natin si Jesus bilang Lord and Savior. And yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi always good. Pero yung declaration ng Diyos natin dun sa song is, you are good all the time. You see, yung circumstances sa buhay natin does not change the very nature of our Lord. Sabi nun sa naging BS nung Thursday, every good and perfect gift comes from the hand of the Lord. Si Lord, hindi galing sa Kanya yung sickness. Si Lord, hindi galing sa Kanya yung pains. Pero, may mga decisions tayo sa buhay that bring us to that situation. Pero once we are there, suffering the consequences, facing yung mga naging bunga ng maling decision natin, one thing is sure, the Lord is good. And He caused all things to work together for good for those who love Him. Even the bad situation, even the mess, the Lord can turn it into a strong message. This week po, physically, sobrang na-challenge talaga ako kasi ang dami pong commitment for the week. And habang nag-aayos po ako ng feeding sa school, one time, wala akong kasamang volunteers. And yet, na-enjoy ko po yung pagluluto. Kasi yung time na yon, hindi ko na malayan, kay Lord pala ako nagre-reklamo. Si Lord pala yung kausap ko. And nandun ako sa mahirap na sitwasyon, and yet, there is joy. Yun pala yun, na when you walk with the Lord, although circumstances may not always be easy, pero you can say, the Lord is good. Kahit pagod ka. You can say, the Lord is good. Kahit nasa gitna ka ng storm. You can say, the Lord is good. Kahit nagdadalamhati ka. You can say, the Lord is good. And sabi nga ni Pastor sa message niya last week, diba? Sabi niya, when all you have is Jesus, you have enough. When all you have is Jesus, you have enough. Kasi si Lord lang, yung makakapag-feel nung bagay na pwedeng hinahanap natin sa mundo, si Lord lang yung makakapag-feel nung void sa heart natin. And though we may spend our lifetime searching for that, pero once you accepted the Lord Jesus Christ, at siya yung naghari sa puso mo, He is more than enough. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. For amidst our struggle, we can say, Lord, that you are good. For amidst the unanswered prayers, Lord, we can say, you are good. Lord, for amidst our struggles and trials, we can say, you are good. And it's a testimony. It's not just a testimony, Panginoon, kundi declaration sa buhay namin that, Lord, it is you who caused all things to work together for good. And we praise you, Lord, for your mercy, for your goodness, Lord. Never fails us, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. So with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You led me to the Father. Sabi ni Lord, the sheep knows
close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend. And I have lived on the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. Hallelujah. Goodness is running out, it's running out to me. Thank you, Lord. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Thank you, Lord, for your goodness follows us all the days of our life, Lord. Thank you for your mercy, Lord God. Hallelujah, Jesus. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Lord, for out of the heart, or out of the mouth, Lord, comes what the heart contains, Lord. And today, we will sing of your goodness, Lord. Today, Lord, we will speak blessing, Lord. Today, Lord, we will speak kindness, Lord. Today, Lord, we will speak life, Lord God. Today, Lord, we will speak joy and healing, Lord God. Hindi lang sa aming sarili, Lord, kundi sa bawat isa na kasama namin ngayon sa worship, Lord God. And this heart, Lord, and this mouth will confess that it is you, Jesus, our Lord and Savior, Lord. Thank you, Jesus. And all this we ask and we pray. In Jesus' name, amen and amen.
Morning po sa ating lahat. Para po sa sagutang pagbasa, mga kapatid kong minamahal, unawaan ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Kaya't talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni Numan na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Tayo pong lahat. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Tumaya po tayo. May papurihan at ang anak at ang diwang bayan. Paghahari walang hanggan, nauna at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning po. Batiin po natin ang ating mga katabi, kaharap, kalikod. Ngitian natin. Yan. Today is September 1, 2024. I-welcome po natin ang Bermans. Kumanta ba kaninang umaga si Jose Marichan? Hindi ko nakita na kumanta ba siya. Tayo po ay nagagalak. Although sa Sambal culture, yun yung nakagisnan ko. Pag September, ito yung tinatawag namin na gawat. Mas mahirap ang buhay sa panahon ng sa mga magsasaka. Kasi dyan daw yung sa September, kasi mag-aani ng October, dito sa September, dito naubos yung inipon na palay. Kaya mas lalong mahirap ang buhay. Pero hindi naman yan sa kultura ng mga Kristiyano. Amin po ba yun? Kasi laging mayroon sa biyaya ng ating pong Panginoon. Some few announcements. Kahapon po ay ginanap ang MEA Discipleship Downloading sa Kabanggan. Yung buong distrito natin, kahit siguro nakikita ninyo sa Facebook, iba-ibang distrito, annual conference,
ginagawa po ang downloading ng journey o lakbayin discipleship na ipinababalik sa atin ng Manila Episcopal Area. Kasi way back 2014, during the time of Bishop Rudy Juan, mayroon na po tayong UMC Doc. Parang ito rin po siya. So, salamat po ang mga workers natin, plus yung ating leader at saka yung ating church council chair. Kasama po natin doon. Ipaplano po natin kung paano po natin ma-download ito sa lahat. Kasi po, agad-agad po nating i-implement ito at magiging pakinabang sa ating lahat yung kalakasang espiritual, lalo na po na dadalhin po sa atin. So, siguro po, ang nakita ko po, baka last Sunday ng September. Sa September 8 po, next Sunday, tayo po ay 3-in-1. Ano ba itong 3-in-1? Speaker po natin ang ating district superintendent sa ating pong worship. Then, immediately after worship po, magkakaroon tayo ng forum about the result of General Conference 2024. So, wala nang uwian muna po. Mag-prepare po tayo ng something to eat para hindi tayo magutom. Pero more or less po ay additional isang oras at kalahati. Parang ganun lang naman po yung ano natin. Para po makapag-move forward tayo sa mga gagawin po para sa ating pong dinidesisyonan sa ating distrito at sa ating pong local church. So after worship, immediately after worship, magkakaroon po tayo ng forum. Kasama natin yung DS at kasama po natin yung ilang members ng Committee on Manifesto na umiikot po sa Zambales na nagpo-forum sa mga local churches. After that po, bakit 3-in-1? After lunch, yung mga members po ng church council, magkakaroon po tayo ng special church conference with our district superintendent. So, yun po yung ano natin, gagawin natin. Then, September 21, mayroon pong Finance and SPPRC Summit na gaganapin po dito sa atin, sa Castillejos. Buong Zambales po ng mga finance chair siguro po at saka SPPRC chair ay mag-meet po kayo dahil mayroon po tayong Finance and SPPRC Summit na gaganapin sa atin. So, muli po, panawagan po sa membership information system, yung ginagawa pong database ng ating pong membership. Sino na po sa inyong kumuha ng form at naibalik na kay John Dave? Kumuha lang, pero hindi pa naibalik. Ito po kasi ang announcement. Ito po ang sinabi sa seminar, ito rin po ang pinakausap ng DS, na pag kukuha po kayo, huwag nyo pong iuwi kasi hindi nyo rin ibabalik. Kumuha po kayo, magpatulong po kayo kay John Dave na fill-upan. So, para maiwan na po sa kanya, para may ayos na po natin. Kasi po, ang report natin ng membership for this year ay lahat lang muna ng naisali sa database ng 2024 hanggang December 31. Although yung mga susunod na masinsos ay may add po sila sa 2025. Ganun naman yon. So, mayroon pong ilang form doon. Madali naman po tayong mag-print kung kailangan. Bago po kayo umuwi, kumuha na po kayo, baka nawala na rin naman ninyo yon. At saka nakalimutan na ninyo kung saan nyo nilagay. So, yun po yung gagawin natin. Then, council members, mayroon po tayong short council meeting after worship para po pag-usapan yung relaunching ng project at ilang mga bagay. Maikling pagpupulong lang po. So, yun po ang ating mga announcements.
tayo po ay makipag-ugnay sa ating pong dakilang Panginoon. Tayo lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad, Diyos na laging lumilingap, nagpapala, tumitingin sa lahat ng aming kalagayan. Narito po kaming muli upang sambahin ka, itaas ka, dakilain ka. Ialay sa iyo ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Tanggapin niyo po ang alay ng aming mga puso. Kami mismo na iyo pong mga anak ay handog na buhay at naway kalugod-lugod sa iyong paningin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Walang sagabal na pinamin ang biyaya na iyong inilaan sa iyong mga anak. Bago kami dumako dito, Panginoon, pinagpala niyo na po kami. Nakikita naming bumubuhos ang masaganang pagpapala mo habang kami po ay umaawit, nagpupuri sa iyo kanina pa lang. At ngayon, Panginoon, malaya po kayong gumawa ng himala sa aming kalagitnaan. We welcome your blessings, O God, with thanksgiving and praises, O Lord. Alam po namin na masagana ang iyong kapangyarihan, sapat lahat ng mga ito, Panginoon, upang tanggapin namin ang aming mga biyaya na inilaan mo para sa amin. Kahit anong kalagayan mayroon kami, nandyan kang lagi. Tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat sa lahat ng tagumpay ng aming mga anak, tagumpay ng pamilya, mga pagsubok na nalalagpasan, mga problemang napagtatagumpayan, sapagkat mayroong isang buhay na Diyos na sa amin ay kumukupkop, gumagabay, nagpapakita ng daan kung paano namin mapagtagumpayan ang lahat ng mga challenges ng buhay. Panginoon, narito kami upang kilalanin ka, hindi lamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi Diyos na nagpapagaling. Makatagpo namin ang Diyos na lumilingap sa amin sa mga panahon ng pagsubok at problema, lalong-lalo na po ng karamdaman. Mayroon po kaming ipinapanalangin na may sakit, nasa ospital, nasa ibang lugar. Kami man mismo, Panginoon, mayroon po kaming nararamdaman na sakit. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your stripes on the cross, by the power of your holy blood, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we speak, we claim, right now, Lord, manifest your healing in Jesus' name. Matagpuan naming lagi ang kalakasan na nagmumula sa iyo, na ipaglilingkod namin ang lakas na ito sa iyo, Panginoon, at sa aming mga kapwa upang mapapurihan ka. Narito din kami, Panginoon, upang pasalamatan ka sa lahat ng mga biyaya at dumadalangin po kami para sa mga pinansyal na pangangailangan ay pinapanalangin ng iyong mga anak. Alam mo po ang mga kalagayan namin at sa iyo po kami kumakanlong. Pagpalain niyo po ang aming buong distrito. Bless niyo po ang aming mga ministeryo, Panginoon. Samahan niyo po kami na maipatupad ang lakbayin discipleship dito po sa aming distrito. Sa Castilleos United Methodist Church, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mag-usap kung paano po namin ma-implement, maisagawa, at patuloy na maipahayag ang iyong mabuting balita sa aming mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan,
madakila kang lalo sa aming pong paglilingkod. Bless niyo po ang aming pagmimisyon sa San Rafael, sa San Marcelino, at sa ibang dako kung saan niyo po kami uutusan. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Dalhin niyo po kami sa kaayusan. Iligtas niyo po kami sa mga banta ng malalakas na bagyo, ng lindol at anumang mga trahedya ng kalamidad. Alam po namin na iniingatan niyo po kami at pagpapalain niyo po kami. Pagpalain niyo po ang aming minamahal na bansang Pilipinas, ang pamunuan. We are praying for our President, our Vice President, lahat ng sangay ng pamahalaan. Dalangin namin ang mga local government units, Panginoon, from provincial, municipal, down to the barangay level. Pagpalain niyo po kaming lahat. At dalangin ko rin po ang mga personal na panalangin ng aking mga kapatid na nakikita mo sa aming mga puso, sinasambit ng aming mga labi. Tunay nga po na sa iyong biyaya matagpuan namin ang katugunan sapagkat ikaw ang katugunan ng lahat. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Sige po, tinatawagan po ang mga bata para po sa awit at sayaw.
Mga bata, tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga batang ito na patuloy na nagbibigay ng joy sa kanilang mga pamilya na kinabibilangan, Panginoon. Lord, patuloy namin silang nilalapit, na ingatan mo sila sa kanilang paglalaro, bigyan ng karunungan sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Patawarin mo rin sila, Panginoon, kung sila man ay nagkakaroon ng pagkakasala, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy na kilalanin kanila na siyang Diyos na tagapagligtas at magpapatawad sa kanila, Panginoon. Nilalapit din namin, Panginoon, ang kanilang kalusugan, Panginoon. Ang mga batang wala rito, Panginoon, na may karamdaman. Patuloy mong haplusin ang kanilang mga lupang katawan at alisin ang mga nagpapahina sa kanila, Panginoon. Patuloy din naming pinapanalangin, Panginoon, ang kanilang magulang na siyang nagbibigay ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Patuloy na pagbuklodin mo sila ng pagmamahal, Panginoon, at maranasan nila na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ang kanilang patuloy na pagbibigay at ng saya sa pamamagitan ng pagsasayaw, Panginoon. Patuloy mo silang samahan sa linggo, sa every Sunday, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat, Lord. Sa namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, makipagbukasan po kayo sa akin sa Awit ni Solomon, chapter 2, 8-13, at sa Marcos 7, 1-8, 14-15, at 21-23. At ganito po ang sinasabi. Ayan na. Narinig ko ng paparating ang aking mahal. Dumarating siyang patalon-talon na parang usa sa mga bundok at burol. Tignan ninyo, nariyan na siya na nakatayo sa may pader at sa bintana ko'y sinisilip. Sinabi niya sa akin, halika na, irog kong maganda, at sa akin ay sumama ka. Tapos na ang panahon ng taglamig at tag-ulan. Namumukadkad na ang mga bulaklak sa parang. Panahon na ng pag-aawitan at maririnig na rin ang mga huni ng mga kalapati sa kabukiran. Ang mga bunga ng igos ay hinog na at humahalimuyak ang bulaklak ng mga ubas. Halika na, irog kong maganda, sa akin ay sumama ka na. At sa bagong tipan naman po, ang mga tradisyon. May mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na dumating galing sa Jerusalem at nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang nabili sa palengke nang hindi muna nila ginagawa ang ritual ng paglilinis. Marami silang mga tradisyong tulad nito, gaya ng paghuhugas ng mga kopa, pitsel at lutoang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon na ating mga ninuno? Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Sinagot sila ni Jesus,
Tamang-tama ang sinasabi na Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao, ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Pagpalain po tayo ng banal na salita ng ating Panginoon. To see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Tinatawagan po ang CUMC Choir para po sa mensahe ng awit.
give my heart to you. Lord, I give my heart to you. Lord, I give my heart to you. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. May kopya ka dyan, Pastor? Nung awit? Kakantahin ko uli eh. Nagandahan po ako. Hindi, babalik ko lang po kayo sa linya. Communion service po natin ngayon. Babalik ko po kayo sa linya na in the breaking of the bread, break my heart of stone. In the pouring of the wine, pour into your grace alone. Yan. Tatamaan po natin sa ating pong pag-uusap mamaya-maya. Yan. Hiniram ko po itong hindi po sa akin yan, hiniram lang natin for us to declare something today, Super September. Yan po ay ginamit yata sa isang sale, sa isang condominium. Super sale po nila ngayon. Pero tayo po ay Super September. Ang Tagalog po niya ay sobrang saya ng buhay ngayong Setyembre. Amen ba? Kasi pag bare months, positive na tayo, di ba? Mayroong kakaibang yung Spirit of Christmas, agad-agad ay inaangkin natin. At yan po ay napakagandang attitude ng mga Kristiyano. Gusto kong i-personalize po ninyo. Sasabihin po ninyo, sobrang saya ng buhay ko ngayong Setyembre. Lahat po tayo, sobrang saya ng buhay ko ngayong Setyembre. In Jesus' name po ay pangyayarihin yan ng Panginoon. Ang pag-usapan natin ngayon po ay puso. Kaya nag-strike po sa akin yung in the breaking of the bread, break my heart of stone. So, basahin ko po ang ilang part ng gospel reading natin sa Mark chapter 7. Dito na lang po ako sa Verse 5, tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga Eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang nagugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Verse 21, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao na siyang nagpaparumi sa Kanya. Tayo pa manalangin. Panginoon, aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Alam po namin na mula dito sa aming pag-aaral, makinabang kami ng dagdag na kaalaman, higit pa ay gagamitin niyo po ito para pag-ibayuhin namin ang aming pagiging Kristiyano upang ikaw po ang siyang makita sa aming mga buhay at dalangin namin na linisin niyo po ang aming mga puso,
punuin niyo po ngayon ng iyo pong pag-ibig at kadakilaan. Dakilang Guro namin, Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ano ba ang matimbang kapag ikaw ay magdesisyon? Yung isip o puso? Hiniram ko rin po ito. Sino ang pipiliin mo, yung nasa isip mo o yung nasa puso mo? Gusto ko lang pong ipakita na somehow, hindi naman lagi lahat ng science ay nagsasabi na in science, the center of a man is the mind. Theologically, kapag pag-usapan natin ang tao, the center of a man is his heart, is our hearts. In fact, at this moment, ngayong oras na ito, God is looking unto us, nakatingin siya sa atin, and He is not looking on our mind, He is looking on our hearts. Nakatingin siya sa ating puso. At diyan siya lumuluklok kasi diyan po siya umuupo. Wala tayong mabasa sa Biblia na there is something part of our mind that God is sitting on that place. Pero mayroon pong nakalagay, there is a void, mayroong blanco, a God-shaped void on our hearts na Diyos lang yung makakapuno. At bilang manlilikha, yung kay Blaise Pascal ay sinadya ng Diyos nang nilikha niya ang bawat tao. Mayroong isang part ng heart natin na luklukan niya, walang pwedeng makapill up. Makuha mo man lahat sa mundong ito, pag wala kang Diyos, mayroong kang bakante. Mayroong kang kulang at yan po ay hanapin mo. Kaya nga sabi ng mga manunula, the heart of the matter is the matter of the heart. Because your heart is what matters. Napakahalaga na bigyan mo ng pagpapahalaga yung sinasabi ng puso mo. Di ba yung nakarang slide? Minsan, because of practicality, sinasabi ng marami ngayon na use your mind. Wag mong pairalin yung puso mo. 'Di ba? May mga ganun. Pero sabi nga po ay the heart of the matter is the matter of the heart. Because your heart is what matters. Kapag mayroong tibok ang puso mo na hindi mo sinunod, yan ang pinakamalaking regret na mahirap ibalik. Inumpisahan ng kwento ng ating gospel ngayon na sa ibang pagkasulat ng Tagalog, bakit yung mga alagad mo, sabi nila kay Jesus, kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay. Kaya sabi tuloy ng mga bata, yung mga alagad ni Jesus, hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Pero hindi po yun yung tinutukoy na hindi talaga naghuhugas ng kamay. Mayroon pong mga ritual. Mayroong mga ritual, yung mga Hudyo, at nakita nila, hindi sinusunod ng mga alagad ni Jesus. Naghugas naman sila ng kamay. Pero hindi nila sinunod yung mga ritual. Marami po kasing ritual ang mga Hudyo from the time of Moses, part ng Mosaic Law, na kapag maghugas ng mga pinagkainan, mga ganon, pag bumili ng karne sa palengke, mayroong pong mga ritual kung paano hugasan yon. Yung mga babae, pagkatapos po ng buwan ng dalaw nila, mayroong paraan
pagkatapos ng dalaw nila kung paano sila ituturing na malinis. May mga ritual. Kaya dito ay binigyang pansin ng mga Parisiyo yung hindi pagsunod dito, pero ang ating Panginoong Kristo mayroon siyang sinabi. Bago ko makalimutan pala, tayo man, ang dami nating ritual. Pag mayroong namatay kahapon, habang nagdadrive ako, yung mga sakay ko, hindi ko alam kung paano kami napunta. Ang daming ritual ng mga Pilipino kapag namatayan. Bawal pag may pumunta, bawal pasalamatan. Pero sinasabi naman, ay bawal magpasalamat ha, pero nagpapasalamat na rin. First time kong makakita dito na yung mayroong sinusunog na mga basura. Tapos sa hakbangan ba yun? Dito ko lang nakita sa Castillejos yun. Tapos yung lalagyan ng suka, yung tubig. Mayroon kaming pinuntahan na may namatay kaming kamag-anak. First time ko ding nakakita ang ganon. Yung kamag-anak kasi namin na mahilig siyang magsigarilyo. Hindi ko nasabihin ang pangalan niya kasi kilala niyo sigurado. Ngayon yung anak niya, nagsindi siya ng sigarilyo tapos nilagay niya doon sa may atang. Tapos mamaya-maya, pinag-usapan nila, naubos niya na ba yung sigarilyo niya? Ang daming di po ba, na minsan, ang sabi natin, wala namang mawala. Pero, tignan din natin, baka ang nawawala yung faith natin. Na tinatangkilik natin. So, mayroong isang article, there is an exact word for that practice. The word is syncretism. You can Google it. The word syncretism is the practice of Christian and pagan at the same time. You are practicing Christianity, but at the same time, you are practicing paganism. Sabi ni Jesus, ito pala yung sinasabi ni Isaias, sabi niya, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Laging binabanggit ni Jesus dito yung tungkol sa puso. At tama din naman na minsan ay nagiging katulad na tayo ng mga Parisiyo na mapagpaimbabaw tayo sapagkat parang sa bibig lang, hindi sa puso nanggagaling yung ating dalisay na pagsamba. Ito po ang magandang sagot ni Jesus sa Mark 17:14 and 15. Jesus called crowd again and said, "Listen to me, all of you, and then understand. Nothing outside of a person can enter and contaminate a person in God's sight. Rather, the things that come out of a person contaminate the person." Makinig kayong lahat, unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sa ibang Amplified Tagalog Bible, ang sinasabi dito ay, kaya parang sinabi ni Jesus na pwedeng kainin ang lahat ng pagkain. Kaya sabi ng mga Metodista na kumakain ng dinuguan, hindi naman talaga yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Yun ang sinabi ni Jesus. Kaya si Kap, masarap magluto ng dinuguan eh. Totoo naman po ba, di ba? Hindi yung yung nandito sa puso. Kaya ipinagpatuloy ng ating Panginoong Kristo, yung sa 20-23, sabi niya, yung nasa loob ng puso ng tao, doon nagmumula ang masasamang isip,
nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, at lahat ng mga pandaraya, lahat ng hindi magandang gawin, nandyan sa puso. Yan yung nagpaparumi sa atin. Kaya ingatan natin yung kung ano yung laman ng puso natin. Yan lagi yung dinadalisay natin. Kaya si Haring David, nung magkasala siya, pagkatapos siyang umiyak-iyak sa harapan ng Panginoon, isa sa pinaka hindi malilimutang dialogue niya, Lord, create in me a pure heart. Hindi pa ba? Yan yung ano. Ito po, kapag pag-usapan natin yung pumapasok sa bibig at lumalabas sa bibig, hindi po natin pwedeng laktawan ang Luke chapter 6 verse 43 to 45. The good man bring good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Kung ano yung nasa puso. Kaya yan po yung for out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Although, ako po, mayroong konting tama yung mga nagmumura. Minsan po ay slip of the mouth because of mannerism or nakasanayan. Pero bantayan din po natin, at saka pag Kristiyano ka, kinakailangan mong tanggalin. Ipag-pray natin sa Panginoon. Because 99.9% na lumalabas sa bibig natin because that is the overflow of the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung puno dyan, yan yung aapaw. Yun yung sinasabi niya. Ano ba yung Tagalog nito? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. So, yun. Isang sa atin, doon sa ating sagutang pagbasa, binigyan niya ng yung pwedeng magawa ng dila. Because the same tongue can speak evil, at the same time can speak worship and praises to God. So, masyado tayong pinag-iingat dyan. Again, ang pinag-usapan natin yung puso natin. Balikan na dyan nakatingin ang Panginoon, kasi yan po yung nililinis niya. Yan po ang dinadalisay niya. So, mayroon akong ilang mga dito, marami po, pero of course, some things po para malinisan yung ating mga puso. At unang-una ay empty our hearts and minds from all negativity. Kinakailangan na tanggalin muna. Kasi wag mong dagdagan yung hindi mo nilinisan. Maghahalo sila. Kinakailangan na lahat ng hindi maganda sa puso natin. At of course, ang po dito, it is an spiritual thing. Pumunta tayo sa Panginoon on all things, on the matters of the heart. Ang espesyalista po dyan, hindi yung cardiologist, si Jesus. Lahat ng mayroong kinalaman sa puso, especially spiritual and emotional. Bakit? Mayroong mga paliwanag yung ibang theologian. Si Jesus ang isang taong nasaktan ng pagtaksilan siya ni Judas, ibininta siya, at ipinagkalulo siya ng isa sa kanyang inner circle, 3 beses siyang tinatwa. Kapag ikaw ay nasaktan
si Jesus, pwede mo siyang lapitan. Expert po siya dyan. So, ilabas natin lahat ng negative na nasa puso natin at palitan. Fill our hearts and minds with God's Word. Kaya ito po yung pakinabang ng sinasabi natin na let us meditate on God's Word day and night. Kasi when we are doing that, pinupuno natin ng mga salita ng Diyos yung puso natin. Ang ibig sabihin, kung mayroong amount of God's Word for us to fill our hearts, karga lang ng karga. Kasi yung sinasabi niya doon kanina, kung ano yung overflow, yun yung lalabas. The more of God's Word that is in our hearts, the more it is overflowing, yan yung sasabihin, yan yung lalabas sa bibig natin. Kaya punuin natin ng biyaya. Punuin natin ng mga di ba, inalis natin yung mga negative things. Punuin natin ng mga positive things. Kaya minsan, pag sobra ka ng niga, yung lahat ng sasabihin, lahat ng makita mo, parang negatibo na. Ano bang tawag doon? Pag paranoid ka na. Nakakita ka ng dalawang taong nagbubulungan, ang isip mo ikaw ng pinag-usapan. Ibig sabihin po, mayroon tayong kinakailangan linisin sa ating mga puso. Palitan natin ng mga positive things. Ito po, maganda. Fill our hearts and minds with the laws of God. Yung mga utos ng Diyos, lagay natin dyan sa puso natin. Pati yung utos ng Diyos na ibigin mo yung kaaway mo, ilagay mo dyan. Kasi baka ayaw natin ilagay yun eh. Namimili tayo ng ilalagay. Punuin natin ng mga batas, utos ng Diyos yung ating mga puso. Fill our hearts and minds with the promises of God. Sabi po ay, there are 365 major promises of God and more than 3,000 other promises of God na nakasulat sa Bible. So yung major na lang, 365, i-claim mo bawat araw, punuin mo yung puso mo ng tungkol sa mga pangako ng Panginoon, mapupuno yan. And the last thing, fill our hearts and minds with the love of God. Punong-puno yan eh. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ilagay natin sa ating mga puso na mahal tayo ng Diyos. Sobra, walang duda, walang pagkakataon na hindi tayo mahal ng Diyos. Yung sabi ng awit, gustong-gusto ko yun eh. Wala ka nang magawa para dagdagan niya wala kang magawang tama para madagdagan ang pag-ibig ng Diyos. Wala ka ring magawang mali na mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi naka-maximum kung paano tayo kamahal ng Diyos. Hindi nagbabago kailanman. Of course, let us always be with people with positive influence. At marami pang iba na mapagyaman natin yung ating mga puso sa mga bagay na para sa Diyos. Ngayong umaga, dahil tayo po ay mag-participate, alalahanin natin ang banal na hapunan na itinatag sa atin ng Panginoong Kristo. Sinabi niya na gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Makita po natin yung gusto ko pong mabalikan natin through our Holy Communion. Yung transition from the tablet of stones to transferring the laws of God into our hearts. Kung paano yung ginawa ng Panginoon na mula sa bato, nilagay niya sa puso natin ang kanyang
mga utos. Nag-start po siya sa Awit chapter 40 verse 6 to 8. At mababasa din natin yan sa Hebrew chapter 10. Sa verse 6, sabi niya po, in IB version, sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have pierced. Ito po yung yung sacrifice and offering diyan, yung animal offering. Yung paghahandog ng mga hayop para doon sa sacrifices and offering. Kaya sabi diyan ay ayaw na ng Diyos na natanggapin. Bakit po? Nilalagay natin dito yung konteksto na yung bang mechanical na lang, dahil nagkasala ka, bibili ka ng hayop, baka pwede pang ipadala eh. Di sobrang ng mayaman. O nagkasala ko, bili ka ng punta ka doon sa saserdote, bigay mo. Nakita ng Diyos na mayroong kulang dito sa burn offering at saka tungkol sa sin offering. Verse 7, then I said, here I am. Si Jesus po yan. Yan ay prophecy. Sa Psalm chapter 40, sinasabi ni Jesus, narito po ako. Here I am, I have come. It is written about me in the scroll. Verse 8, I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Si Jesus, nung inaangkin niya na ako na po yung ialay mo. Ayaw mo na yung mga handog na susunugin, ako na po. Ako na po yung inialay. Nakasulat naman ito sa aklat ng kasulatan. Mayroon pong maganda. I desire to do your will, O my God, your law is within my heart. Narito po ang iyong kautusan sa aking mga puso. Kaya po, yung niya dyan, yung last part, Christ is seen as the fulfillment here, the replacement of animal sacrifice. Jeremiah chapter 31 verse 33. I will put my law within them, and I will write it in their hearts. Ano po ang magiging kaibahan? Kapag yung batas, inilagay na ng Diyos sa puso natin, hindi na natin ito makakalimutan. Pero mayroong isang mas angkop na dahilan bakit inilagay sa puso natin. When we do it. So that when we do it, we will do it in response to God's love, that we love Him also. Mahal din natin siya, at yan yung sinasabi ng ating puso. Yung pinakasimpleng example ko nga po ay, today is Sunday, nakasulat sa kautusan na ipangili natin ang araw ng Panginoon. But we are not just here because it is a commandment. We are here because we love God. We are celebrating His resurrection. Ipinagdiriwang natin yung pagliligtas niya sa atin at yung kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya yun po yung resulta na ang kanyang mga utos nandito na sa ating mga puso. Ito po yung eksaktong word po nung Jeremiah. Sa New Living Translation, but this is the new covenant I will make the people of Israel upon after those days, says the Lord. I will put my instruction deep within them, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Mga kapatid, balikan ko yung linya ng kanta. In the breaking of the bread, break my heart of stone. When Jesus instituted the Holy Communion, sabi niya po, He gave thanks to God, He broke it, this is my body, it is for you. Lagi po nating tatandaan,
First, yung heart ni Jesus na break yan nang ialay niya para sa atin. And He is breaking our heart of stone. Pinapalitan niya po ng isang dalisay na puso na handang magmahal at lumapit sa Kanya. Trust the Lord with all our hearts. Magmula nung araw na yon, tayo po ay nagtiwala, yung ating puso ay nagtiwala ng lubos sa Panginoon. Magmula ng araw na yon, ang ating puso ay nagnais na sumunod sa Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which part to take. Ang ating buong puso, magtiwala sa Panginoon. Yung napili po naming awit ngayon, naawitin natin doon sa last part. Hanapin po natin itong linya na ito, trust and obey. Sabi niya, when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Let us do His good will. He abides us still, and with all who will trust and obey. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Para po sa paghahandog, give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Giving it well, come back to you. When you give to the Lord. Sabi po ni David sa Psalm 51, 10 to 12, Create in me a clean heart, O God, and put a new spirit within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me, and restore unto me the joy of my salvation, and sustain in me a willing spirit. Precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's blood. My heart's one desire.
Diyos na buong sanlibutan, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Aming Ama, aming Diyos ng pagpapala, salamat po o Diyos sa pag-iingat at patuloy na pinaparanas mo po sa amin na ikaw lamang ang nagbibigay ng mga bagay na higit pa sa aming inaasahan. Salamat po o Diyos sapagkat lagi mong pinapatunayan sa amin kung gaano ka kabuti, kung gaano ka nagpapala sa bawat isa sa amin. Tanggapin po mo, O Lord, itong aming mga kaloob. I-bless mo po ito, Lord, lalong higit ang mga nagbigay. Patuloy mo pong iparanas sa kanila ang mga pagpapala na mga pangako mo sa amin, na siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong ganapin ang sakramento ng pag-ibig na ginanap mismo ng ating Panginoon Kristo sa atin bago siya mabayubay sa krus. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na makiisa sa kanyang banal na dulang na itinatag niya. Itinuring ng ating iglesia na isang sakramento para sa atin. Pakinggan natin ang kanyang paanyaya. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi ng inyong mga kasalanan, nagsisiibig sa inyong kapwa at nagnanasang magbagong buhay, alinsunod sa kautusan ng Diyos. Nagsisilakad mula ngayon sa kanyang banal na paraan, magsilapit nga kayo na may pananampalataya. Magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan. At tayo pong lahat ay magsagawa ng ating pangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita, tinanggap nating lahat ang kapatawaran sapagkat noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Para po sa salita ng kaaliwan, pakinggan ninyo ang sinasabi ng mga banal na kasulatan sa kanila na lumalapit na may kababaan at may pagsisising puso. Ang sabi ay tiyak at marapat sa buong pagtanggap na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangibibigatan, lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Aming Ama, tunay na marapat at matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, kami ay magpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at ng mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabi naming lahat, Banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, langit at lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Sabay-sabay po natin bigkasin ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap,
ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tayo manalangin. O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat pamulot man lamang na mumo sa ilalim ng iyong dulang, ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na ang kaawayan ay hindi nagbabago. Kaya pagkaloob mo po, ang pagbiyaya naming Panginoon, na kami ay makabahagi sa sakramento ng kabaguhan ng buhay, magsilago sa kanyang wangis, makapagpatuloy ng tumatahan sa Kanya at siya naman sa amin. Inaalaala natin na nung gabing ganapin ng ating Panginoong Kristo at itatag ang banal na hapunan, dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpasalamat sa Ama, kanya itong pinagpiraso at sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Mga kapatid, kunin at kanin natin ito sa pag-alaala na si Kristo ay namatay para sa atin at siyang mag-iingat ng ating kaluluwa at katawan hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa ganun ding diwa, kumuha siya ng saro. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang saro ng bagong tipan, ang saro ng aking dugo na mabububo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Inumin natin ito, tanggapin bilang pag-alaala na si Kristo ay namatay para sa ating lahat at tayo'y maging mapagpasalamat. Ito ang kanyang katawan, ito ang kanyang dugo, ang kanyang buhay na inialay sa atin na mayroong pagmamahal upang lahat tayo ay maligtas. Tayong lahat ay makinabang sa biyayang ito ng Panginoon. 2 linya po, papunta dito sa gitna at tayo po ay dumampot ng tinapay, kumuha ng saro ng kanyang pag-ibig para sa ating lahat.
Tayo po ay magpasalamat. Aming Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Pag-aalay mo ng iyong bugtong na anak para sa amin at ang aming Panginoon na nag-alay ng kanyang sarili para sa amin. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na bumuhay na mag-uli upang ang kapahayagan ng iyong pagliligtas ay maging ganap para sa aming lahat. Nagpapasalamat po kami sapagkat kabahagi kami ng iyong pagliligtas. Kabahagi po kami ng iyong pamilyang itinatatag sa iyong kaharian. Tinuring mong anak upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kami po ay gamitin niyo pong asin at ilaw ng sanlibutan upang matanglawan ang ibang mga tao na hindi pa nakakakita ng liwanag na nagmula sa iyo. Pagpalain niyo po kaming lahat at gawin niyo po kaming pagpapala sa marami. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Trust and Obey. Sa patnubay ng Diyos at ng kanyang salita, siya ay sasanin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala, si Jesus ay sundin. Tumayo po tayong lahat. Ang ating buhay sa Kanya ialay, ang pag-ibig niya'y kakamtin. Bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi ang sa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sasahanin. Tayo po ay nasa panahon ng paglapit at pagpapasalamat.
pagtatalaga ng ating mga sarili para sa kapurihan ng Panginoon. Aming Ama, nagpapasalamat po kami. Dinalisay niyo po ng banal na tubig at banal na dugo ang aming mga puso upang kami po ay taos-pusong magtiwala at taos-pusong sumunod sa iyo katulad ng aming inawit. Na walang sagabal upang makalapit kami sa iyo. Tanggapin ang mga biyayang inilaan mo sapagkat kami ay anak mo. Ikaw ang aming Ama. Hindi lamang pagdating ng panahon, mayroon kaming buhay na walang hanggan. Kundi ngayon pa lang ay pinaparanas mo sa amin ang langit dito sa lupa. Na ang lahat ng iyong mga biyaya, lahat ng kaayusan ng buhay, ng kasaganaan ng buhay ay amin din namang maranasan sapagkat yan po ang iyong mga pangako. Pagpalain niyo po ang mga panalangin ng aking mga kapatid, lahat ng kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga kahilingan. Sila na lumapit sa iyo, Panginoon, maging kami man na bawat isa, mayroon po kami mga panalangin at alam po namin, pinagpapala niyo po kami. Bukas ang durungawan ng langit upang tanggapin namin ang masaganang biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat, salamat, salamat po. Ito pong aming mga samo at panalangin sa makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tamis malalim sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo pagutusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kakalakan, laging sasatin. Mga kapatid, minsan pa ibuhos ng Panginoon sa ating lahat ang kanyang hindi kumukupas na pag-ibig. Pag-ibig para sa lahat. Pag-ibig na walang kondisyon. Sumaatin ang kanyang dakilang kapangyarihan, lubos niyang magawa ang lahat. Walang mahirap para sa kanya. Walang imposible para sa kanya. Sumaatin din ang lahat ng kanyang pangako at masaganang pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tapos na po ang ating pagsamba. Humayo po tayong taglay ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon.